Siguro dahil nga, syempre yung experiences as a writer, director, mas gamay ko kung ano yung mga experiences ngayon ng mga generation today. So, parang, for me, kesa yung, ayoko naman mag-pretend na alam ko yung isang bagay. Wari, gagawa ko ng isang adult film, mga matatanda, tapos parang, hindi ko naman alam ano talagang, hindi ko talaga alam paano siya gagawin or ano experiences nun. So, ako mas coming of age dahil, for me, kahit hindi naman talaga siya nangyayari sa akin in real life, yung kung ano nangyayari sa eksena, kumbaga merong gist or parang merong piece of me na na-experience yung mga ganong bagay. Wala, yung emotion lang, right? Na-experience ko kung anong na-feel ng character. So, napuput ko siya into my work. So, yun po. It's not that sa pagtatanggap po, but mahirap po siya since wala naman po ang experience, like in real life talaga. So, nung na-try ko po talaga yun sa Hebang, actually, parang ang ginawa po sa amin ni Direk noon, kinonfiscate yung phone namin para magkaroon kami ng bond ni Sahara, yung ka-partner ko doon. So, now naman, parang medyo okay naman na siya. Parang si Athena naman din kasi very approachable siya. Though, medyo, akala ka nung una masungit siya, ganyan. Kasi first time ko lang din siyang maka-work. But, she's very nice po talaga and approachable. So, sometimes, nag-usap kami about it and very open si Athena, lalo na sa eksena. Like, yun nga, sabi ni Direk, okay lang, kahit hawakan mo. Ako pa rin po kasi, kahit sa girl, may limitations pa rin po. Pero dun sa eksena na yun, in-enforce mo yung limitation mo na walang dila, ano? Yeah. Napansin ko walang dila. Yung kiss na yun. Yes. Okay, Direk, was that okay with you? Na kahit walang dila when naturally that scene would have called for kiss yun eh. So may dila dapat. Well, I respect kung ano man yung restrictions ng mga actors. Kung hindi naman sila comfortable, hindi naman ako namimilit. So, dun pa rin ako sa, syempre, priority ko pa rin yung ano ng mga actors ko. So hindi mo in-insist? Hindi mo, I ask, but then, if they don't want to do it, then I won't force the actors. Yun pa rin respect pa rin po. Same with my character. Magugulat ako na, totoo ba? Papaturo ka talaga ng sex? Ganun, like, seryoso. So, ayun, like, mako-confuse at first. No? So, alamin ko kung ano talaga yung purpose niya, bakit niya tinanong yun. So, yun, basta in shock at first. Yun yung magiging reaction ko. But do you think you'd even consider the request? Yeah, if type ko po yung or type ko po yung girl, like, why not? Syempre, doon ako magpapakita ng gilas na, sige, turuan kita. And lastly, kay Emil. Ubi ka na, parang Ina Raimundo. Ewan ko lang kung may nagsasabi na sa'yo noon. Wala. As a first time. Oh, diba? Meron siyang... Jillian Ward to, dati ka mukha niya. Dito, from this side, may pagka-Ina Raimundo. Rika, a little background, tulad ni Direk. A little background to give us naman, to know you better. Well, I studied in PATS po. Nag-take po ako ng course na pilot. Yeah, and then, when I entered showbiz po, I stopped. Anong year ka na nun? Second year. Sayang na. Yeah, nag-stop po ako last year nung pumasok ako ng showbiz. And then now, bumalik po ako pero nag-shift ako ng course to International Hospitality Management po in College of St. Denis po. Wow, Lasal Yes. din, ha? Lasal. O, diba? Yes, and then, ayun po, na-discover po ako ng manager ko noon before, because of Sean po, the Guzman. Friend ko po before si Sean, nung nag-show pa po sila sa Viva Cafe, BMX5. In-invite niyo po ako doon. And then, yun, parang nakita ko ng manager ko doon. So, in-ask niya ako if okay lang, gusto mo ba mag-showbiz, ganyan. Medyo hesitant po ako nun since it's Viva Max na po. And medyo, not medyo, but sobrang strict po kasi talaga ng family ko. So, naging roller coaster ride po talaga tong showbiz para sa akin. Kasi, parang, syempre po, yung side ng mom ko, hindi po nila tanggap up until now na nandito ako sa gantong industry.
So, paano ka napapayag pagpa-sexy? Well, ako, minomotivate ko lang naman din po yung sarili ko na stepping stone. Yun lang po talaga. And mahal ko rin naman po yung ginagawa ko. So, as long as nag-enjoy po ako and mahal ko po ito, then go for it po. And then, mas importante naman po sa akin yung mom and dad ko. Lalo na alam ko naman po na supportado po nila ako dito sa ginagawa ko. Ayan, thank you, Rika. 6. Category 6. So, medyo, parang, usually, naririnig ko yung sinasabi nila parati na parang stepping stone lang pagpapasexy because you have other plans, di ba? So, in your case, no, I am willing to do this naman for the rest of my life if given the chance, pero kung hindi rin, okay lang rin naman. So for me, it's only acting naman. Parang sa Hollywood nga, parang normal lang naman yung, alam mo yun, yung naguhubad or like the bed scene. Kasi for them, it's only acting. Dito lang naman medyo makitid-isip ng mga iba. So, Cancel culture. yeah, exactly, direct. So yun, pero para sa akin, okay lang po gawin sa akin to buong buhay ko. Like, okay lang na Boss B, kahit mag-lifetime contract na tayo, tapos, tapos was willing naman to do Viva Max for the rest of my life kung given the chance. So, pero aminin natin na maraming mga nagpa-sexy before na talagang they turned out to be good actors. Ma-award-winning actors pa. So, yun ang sinasabi ko na isa ba sa mga pangarap niyo rin na balang araw sana makagawa kayo ng mainstream projects or movies na at the same time, ma-acknowledge din ang acting niyo. yes, sana nga po. Kasi po, yun rin po talaga yung weakness ko, acting. Pero kasi para sa akin talaga, di po ako mag-i-improve pag hindi ko po siya ginagawa. Pag di ko po siya ginagawa consistently, feeling ko po hindi ako mag-i-improve. So, yun. So, since nagkakaroon ako ng project sa Viva Max and meeting a lot of smart directors, dami ko pong natututunan and feeling ko naman nag-improve ako kahit paano. I mean, compare naman dun sa earlier years ko sa sari-sari. Feeling ko naman malaki naman na yung pinagbago ko. And thankful din po sa lahat ng opportunity na binibigay po sa akin ng Viva. And you look good on screen, ha? Ay, thank you. Thank you Anong so tinapos much. mo? Multimedia Arts po sa CSB. CSB. Okay. Good luck and Thank you so much. congratulations on this movie. Thank you. Sankol. Pinali ka pala. Hindi. Last ka, pero kita Ase para nagtampo daw si ano. Anyway, Ang natatanda ako yung tanong ko na lang kay Rika. Rika, tanong ko lang, coming from the question of Tita Aster, sabi mo, parang nakita namin yung story mo, parang parang roller coaster yung sa showbiz mo. Pero challenging na kasi sa'yo yung, yung paghuhubad, di ba? Pero ano yung mas challenging sa'yo sa paggawa ng scene with a girl or with a boy? Parang ano yung mas mahirap gawin at yung challenge sa'yo sa dalawa? Parang sa lalaki po. Sa lalaki po talaga. Siyempre, pag babae naman po, di ba? Yun nga po, parang wala naman kami open kami. Like, minsan nga may sabay pa kami maligo. Parang wala pong hiyaan. Pero sa lalaki din po kasi medyo, po ako lalo na pag first time ko po nakatrabaho yung tao. Medyo nangangapa po. Kasi syempre, hindi lang naman po kaming mga babae may more restrictions. Syempre, meron din naman po sila. And kailangan natin, give and take lang po yan. So, kung respect natin yung isa't isa po talaga. Kay naman, Van, sabi mo marami ka na nagawa na Viva Max, di ba? Yes. Pero ikaw, aside dun sa restriction ng babae, how do you protect your co-actress sa paggawa ng mga bed scene, di ba? Aside dun sa sabing bawal hawakan to, bawal yung ganyan. Yun, pag sinabi niya po talagang ayaw niya nung, for example, she doesn't like tongue or ayaw niya po mahawakan sa mga parts na hindi po siya comfortable, pinipilit ko po talagang iwasan yung mga parts na yun. Kasi in sex naman, kaya mo naman makipag-sex nang hindi mo naman nahawakan lahat ng buong katawan. So, doon ko na lang, like, kunwari, magsa-sex na kami without touching those parts na lang. Parang, doon ko na lang po ginagawa yun. Last kay Direk. Direk, tanong ko lang, kasi parang sabi mo, mas gamay mo yung magawa ng GL series, di ba? Pero sa'yo, ano yung mas challenging? Yung directing yung girl-to-girl bed scene or yung boy-girl bed scene?
Ano ba? May challenge. Joke lang. No, challenging naman some parts kasi minsan sobrang daming love scenes, parang ano ba bang posisyon ng gagawin ko, may ganyan yung challenge actually, but in terms of okay, pag mga umpisang love scene, okay, alam mo na yung gagawin mo, so parang okay, ang saya pang gawin na parang it's really it's giving ganun. And then parang kapag okay, pang ilang love scene na ba itong tinitake natin, parang ano pa ba? Ayun, so yun lang naman yung naging challenge ko, but in terms of GL and parang doing boy girl love scenes, parang hindi naman siya nagkakaiba for me. Yes po. Last na kay Sir Emil. Sir Emil, as an actor ngayon, di ba? Kayo, tulad ng tanong ko kay Van, para kasing mas restricted yung mga ka-eksena nyo ngayon na girl, di ba? Compare nun before na walang pakialam yung mga girls before kung may restriction. Kayo po, how do you protect yung mga co-artists ninyo na babae? I asked them first kung may restrictions nila. And yeah, they tell me that they do the same. Kung ano yung restrictions, they do it. Hindi ka tulad before, wala. Wala kang blaster eh. Wala, hindi sila walang restriction. Meron din iba, pero bihirang-bihira. Halos lahat wala. Okay. Thank you, congratulations. Maraming salamat po. Ayan.